Ako si Mr. Kira. Ngayong gabi, ihahayag ko ang isang kwento ng isang batang si Lia, isang inosenteng bata na nagkaroon ng kaibigang tinawag niyang Milo. Akala ng lahat ay laruan lang at imahinasyon, ngunit unti-unti itong naging isang nakakakilabot na katotohanan na humantong sa pagkawala at sakit. Ihanda ang inyong mga tenga at pakiramdaman. Tumahimik na kayo at makinig dahil ang kaibigang walang anino ay maaaring naroroon na sa tabi mo. Kung handa na kayo, simulan na natin ang kwento ng Ang Kaibigang Walang Anino, ang kaibigan ni Lia. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento. Tahimik ang hapon sa maliit na bahay ni Narina at Lia sa bayan ng San Rogelio. Katatapos lang ng klase at gaya ng nakasanayan, si Lia ay diretsyo sa kanyang kwarto. 7 taong gulang pa lamang siya, masayahin, mahilig gumuhit at laging may kausap kahit mag-isa. Akala ni Rina ay normal lang iyon. Sabi nga ng mga guro, maraming batang may imaginary friend. Pero sa bahay na yon, tila may kakaiba. "Ma, dito si Milo, oh!" Sigaw ni Lia mula sa silid habang naglalaro ng mga manika. Napangiti si Rina. "Sino na naman si Milo, anak?" "Siya po ang bago kong kaibigan," sabi niya. Dito daw siya titira kasi wala siyang bahay. Hindi na ito pinansin ni Rina. Inisip niyang bunga lang ng imahinasyon ng anak. Pero nang gabing iyon, nagsimula ang mga bagay na hindi niya maipaliwanag. 12:00 na ng gabi. Tahimik ang paligid maliban sa marahang pagaspas ng kurtina sa bintana. Nagising si Rina sa tunog ng tawa, boses ng bata. Tila nagmumula ito sa kwarto ni Lia. Dahan-dahan siyang lumapit, binuksan ang pinto at bumungad sa kanya ang anak na nakaupo sa sahig, may kausap, ngunit mag-isa. "Anak, kanino ka nakikipag-usap?" Mahinang tanong niya. "Kay Milo, ma." Sabi niya, "Huwag kang maingay kasi tulog pa daw si Lola sa kabilang bahay." Sagot ni Lia, hindi man lang lumilingon. Kinilabutan si Rina. Wala silang lola sa kabilang bahay. Malayo ang bahay ng ina niya sa kabilang barangay. Ngunit pinilit niyang itulog muli ang bata. Habang nakahiga sila, marahang binulong ni Lia. "Ma, gusto daw ni Milo matulog sa gitna natin." Nang sumunod na araw, napansin ni Rina na may mga bakas ng putik sa sahig ng kwarto. Maliliit na yapak ng paa, tila basang-basa. Ang kakaiba, hindi galing sa labas dahil sarado ang lahat ng bintana. Tinawag niya ang anak. "Lia, nilaro mo ba ang sapatos mo kagabi?" "Hindi po, ma." "Si Milo po yon. Lumabas siya sandali." Sabi niya, may gusto lang daw siyang kausapin. Bumigat ang pakiramdam ni Rina. Simula noon, nagbago ang ugali ni Lia. Madalas na siyang tulala at kung minsan ay parang may sinasagot kahit walang kausap. Sa klase napansin ni Teacher Nika na nakatitig lang ito sa isang sulok habang pabulong na nakangiti. Nang tanungin, ito lang ang sagot ng bata. "Pinapasulat po ako ni Milo ng kwento niya." Isang araw, habang nililinis ni Rina ang kwarto, nakakita siya ng mga papel na puno ng mga guhit. Isang batang lalaki na nakangiti ngunit walang mata. Sa likod ng bawat papel, may nakasulat na parehong linya. "Huwag mo akong ipagtabuyan kasi kapag iniwan mo ako, kukunin kita." Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang ilaw ng kusa. Sumigaw si Rina at nahulog ang mga papel. Sa salamin ng kwarto may manipis na bakas ng kamay, parang kamay ng bata, nakapahid mula sa loob. Lumapit si Lia, pitpit ang paborito niyang manika. "Ma, aniya, gusto ka daw ni Milo makilala." Sabi niya, matagal ka na niyang hinihintay. Mula sa likod ng kurtina may narinig silang mahinang tawa. Isang malamig na hangin ang dumaan. Napatingin si Rina sa salamin at doon niya unang nasilayan ang hugis ng isang batang lalaki nakatayo sa tabi ni Lia, nakangiti ng walang mata
at maitim ang paligid ng labi. Ma, si Milo yan. Sa sandaling iyon, natigil ang lahat ng ingay sa bahay. Pati orasan ay huminto at doon nagsimula ang bangungot. Simula ng gabing iyon, hindi na muling naging normal ang bahay ni Narina. Bawat sulok ay tila may mga matang nakamasid. Kapag gabi, maririnig ang mahinang kaluskos sa ilalim ng kama ni Lia, kasabay ng pagngiti ng bata na parang may kausap. Ma, bulong ni Lia minsan. Sabi ni Milo, gusto daw niya tayong maglaro ng taguan. Anak, gabi na. Bukas na lang kayo maglaro. Pero ma, gusto niya ngayon. Galit daw siya kapag hindi ko siya sinunod. Napasinghap si Rina. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Imahinasyon lang ba ng bata o may mas malalim na dahilan? Upang mapakalma si Lia, sinamahan niya ito sa kwarto at pinilit ipatulog. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, biglang nagising si Rina sa malakas na kalabog. Pagbukas niya ng pinto, wala sa kama ang anak. Nasa sahig ang manika at sa dingding ay may mga guhit, bilog at mga linya na parang mga simbolong hindi niya maunawaan. Sa gitna nito nakasulat sa krayola, "Tapos na ang unang laro." Isa pa nanginginig na tinawag ni Rina ang anak hanggang sa marinig niya ang tawa ni Lia sa likod ng aparador. Pagbukas niya, nandoon nga ang bata, nakaupo, walang ekspresyon. Si Milo ang nagtago sa akin, ma. Ang galing niya, hindi mo siya nakita. Habang sinusubukang kalmahin ng anak, napansin ni Rina na may gasgas si Lia sa braso, tila mga kuko ng bata o hayop. Nang tanungin niya kung saan galing iyon, tanging sagot ni Lia, regalo daw ni Milo. Para hindi ko siya makalimutan, lumipas ang mga araw at lalong lumala ang mga pangyayari. Kapag umaalis si Rina papuntang palengke, nakakabalik siya sa bahay na nakabukas ang TV, nakasindi ang ilaw sa kwarto ni Lia, at may tunog ng batang kumakanta ng Bahay Kubo sa mabagal, basag na tinig. Sinubukan niyang i-video call ang asawa niyang si Daryl upang ikwento ang lahat. Ngunit tuwing tatawag siya, biglang naghahang ang screen at lilitaw ang imahe ng batang lalaki sa likod ni Lia, nakangiti. "Rina, sino yung nasa likod ni Lia?" tanong ni Daryl sa kabilang linya. Paglingon ni Rina, wala na roon ang bata. Kinabukasan, dinala ni Rina si Lia sa paaralan upang makalimot sana. Ngunit maging si Teacher Nika ay natakot nang makita ang mga guhit ni Lia sa art activity. Isang bahay na may nakasulat na, "Sa dilim kami nakatira." Pag-uwi nila, tinangka ni Rina na alisin ang mga guhit sa dingding. Ngunit habang binubura niya ito, may marahang tinig na bumulong mula sa likuran. "Huwag mong burahin ang bahay ko." Lumingon siya pero walang tao. Nang sumilip siya sa salamin, may dumaan na anino ng bata sa likod niya. Napatakbo siya palabas, yakap si Lia, ngunit ngumiti lang ang anak. "Ma, bakit ka natatakot? Gusto lang ni Milo maglaro pa." Pagbalik nila sa loob, biglang bumukas ng kusa ang lahat ng pinto. Ang kurtina ay nagwawala sa lakas ng hangin kahit sarado ang mga bintana. Sa gitna ng sala may nakasulat sa sahig gamit ang uling, "Huli ka, ako naman ang magtatago." Maya-maya, narinig ni Rina ang tawa ni Lia mula sa kwarto. "Ma, hanapin mo kami." Sigaw nito. Ngunit pagpasok niya, wala na ang anak. Ang mga laruan ay nakakalat at sa dingding may bakas ng kamay na tila sinunog sa pader. Isang malamig na boses ang bumulong mula sa dilim. Si Lia ay sa akin na. Napasigaw si Rina, ngunit bago siya makatakbo palabas, biglang sumara ang pinto. Ang mga ilaw ay namatay. Tanging tawa ng 2 bata ang umalingaw-ngaw sa buong bahay, isa kay Lia at isa kay Milo. At sa unang pagkakataon, narinig ni Rina ang mga yapak ng batang hindi niya kailanman nakita papalapit sa kanya.
Matapos ang gabing iyon, nagising si Rina sa sahig ng sala. Basang-basa ng pawis, nanginginig at wala si Lia sa tabi niya. Agad niyang tinawag ang pangalan ng anak, ngunit tanging alingaw-ngaw ng tinig niya ang sumagot. Pag-akyat niya sa kwarto, wala roon si Lia. Nakabukas ang bintana at sa ilalim ng kama may nakasulat sa alikabok gamit ang maliit na daliri. Si Milo ang kasama ko. Huwag mo kaming hanapin, kinilabutan siya. Agad siyang tumakbo sa bahay ng kanyang ina, si Lola Marites, na matandang kilala sa kanilang baryo bilang may pang third eye. Nang marinig ni Lola ang nangyari, agad siyang tumahimik. Iha, matagal na palang may nakatira sa bahay niyo. Hindi ko lang sinabi noon kasi akala ko tahimik na siya. Lola, ano pong ibig niyong sabihin? Nanginginig na tanong ni Rina. May batang nalunod sa balon sa likod ng bahay niyo. Mga 3 dekada na ang nakalipas. Milo ang pangalan niya. Noon, madalas din siyang makipaglaro sa mga batang nakatira riyan. Hanggang sa lahat ng mga batang yon, nagkasakit at namatay. Nalamig si Rina. Hindi po totoo yan. Ngunit pinutol siya ni Lola Marites. Kapag may bata na muling lumapit sa kanya, ginagawang kasamahan sa kabilang mundo. At kung may humadlang, napatigil siya, tumitig kay Rina. Madalas kinukuha rin agad nilang tinungo ang bahay upang hanapin si Lia. Ngunit pagpasok nila, naamoy agad nila ang mabigat na amoy ng nabubulok. Ang mga laruan sa sahig ay nakahanay sa isang bilog, parang ritual. Sa gitna may maliit na manika na pamilyar kay Rina, ang paborito ni Lia, ngunit ngayong nakatusok dito ang 3 pako at nakatali ng pulang sinulid. Mula sa itaas, narinig nila ang tinig ng bata. Lola, Ma, halika na. Kasama ko si Milo. Ang bait niya, umakyat sila. Sa kwarto, nakita nila si Lia na nakatayo sa tabi ng kama. Nakangiti. Ngunit iba na ang itsura niya. Maputla, malamig ang mata, at sa likod niya, may aninong hugis bata, nakasandal sa dingding. Lia, anak, halika dito, sigaw ni Rina. Ngunit ngumiti lang ito. Hindi na ako mag-isama, sabi ni Milo. Dito na kami titira. Lagi na kaming maglalaro. Dahan-dahang lumapit si Rina, ngunit bago niya maabot ang anak, biglang nagbago ang tinig ni Lia. Paos, mababa, at tila 2 boses ang sabay na nagsalita. Lumayo ka, Rina. Huli ka na tumakbo, si Lola Marites. Hawak ang rosaryo at sinimulang dasalan ang paligid. Napasigaw si Lia at mula sa likod niya, lumabas ang hugis ng batang lalaki. Itim, walang mata, at may ngiting lampas sa tainga. Lumapit ito sa kanila habang paatras si Rina. Bakit mo siya ginising? Tanong ng tinig sa ere. Tahimik na kami noon. Umalis ka, hindi mo siya pag-aari. Sigaw ni Rina habang hinahampas ang hangin ng krusipihong hawak ni Lola. Biglang lumamig ang paligid. Tumigil ang orasan sa 3:15 ng umaga. Sa salamin ng aparador, unti-unting lumitaw ang imahe ni Milo, nakasuot ng lumang school uniform, basang-basa at may sugat sa leeg. Niloko nila ako. Sabi nila, maglalaro lang kami, pero tinulak nila ako sa balon. Sa bawat salitang binitawan ng espiritu, naramdaman ni Rina ang hapdi sa dibdib. Tila hirap huminga ang buong bahay. Ngayon, siya naman ang magiging kaibigan kong totoo. Niyakap ni Rina si Lia at sumigaw, hindi mo siya makukuha. Ngunit isang malakas na hampas ng hangin ang tumama sa kanila at nang dumilat siya, mag-isa na siyang nasa kwarto. Ang mga laruan, ang manika at maging ang mga guhit sa dingding. Lahat ay nawala. Tanging boses ni Lia ang narinig niya mula sa labas ng bahay, pabulong. Ma, halika na. Naghihintay si Milo. Madilim ang paligid nang lumabas si Rina sa bakuran, dala ang flashlight at rosaryo.
Nakapak siya sa malamig na damuhan habang tinatawag ang anak. "Lia, anak, nasaan ka na?" Ngunit ang sagot lang ay ang mahinang tawa ng dalawang bata. Isa kay Lia at isa kay Milo. "Dito kami, ma." Ang boses ay nagmumula sa likod ng bahay, sa lugar na noon pa man ay iniiwasan ni Rina. Ang lumang balon na matagal nang tinabunan ng mga sanga at dahon. Bumigat ang hangin habang papalapit siya. Ang paligid ay tahimik, ngunit ramdam niyang may mga matang nakatingin. Nang masilayan niya ang lumang balon, tila may kumikislap sa loob. Isinilip niya ang ilaw at doon niya nakita ang mga laruan ni Lia nakalutang sa maruming tubig. Sa isang iglap narinig niya ang tinig ni Lia sa likod. "Ma, tignan mo, dito kami naglalaro ni Milo." Paglingon niya, nandoon nga si Lia, ngunit basang-basa ang damit, malamig ang balat at walang bakas ng buhay sa mga mata. "Anak, halika sa akin, uwi na tayo." Ngunit ngumiti lang ito. "Hindi na, ma. Dito daw masaya. Maraming bata rito. Gusto mo bang makita sila?" Napaatras si Rina. "Wag, Lia, umalis tayo rito." Mula sa loob ng balon, umalingaw-ngaw ang tinig ni Milo, mababa at may halong galit. "Sinubukan ko lang maglaro noon, pero tinulak nila ako. Hindi ako natapos maglaro." Biglang umangat ang tubig sa loob ng balon, parang may gustong umahon. Isang pares ng kamay ng bata ang lumitaw, sinusubukang kumapit sa gilid. Nabitawan ni Rina ang flashlight. Tumakbo siya pabalik sa bahay, ngunit parang may humihila sa paa niya. Paglingon niya, isang kamay na kulay abo, malamig, at puno ng putik ang nakapulupot sa kanyang bukong-bukong. "Manatili ka muna, maglaro tayo." Sumigaw si Rina at hinampas ang kamay ng krusipihong hawak. Napabitaw ito at naglaho ang anino, ngunit bago siya nakapasok sa bahay, narinig niyang muli ang tinig ni Lia. "Ma, hindi mo siya dapat ginulo." Galit na siya ngayon. Kinabukasan, dumating si Mang Celso, ang albularyong kilala sa baryo. Habang nagsisigas siya ng kamangyan sa paligid, ikinuwento ni Rina ang lahat, ang mga tawa, ang mga guhit, at ang mga larong pinipilit ni Milo. Tahimik lang si Mang Celso, sa kamarahang nagsalita. Hindi basta multo ang bata, isa na siyang masamang espiritong nakakulong sa lugar na iyon. Ginamit niya ang kawalan ng anak mo para makatawid muli sa mundo ng buhay. Habang nagsasagawa ng orasyon, biglang lumakas ang hangin. Ang apoy ng kandila ay namatay at sa salamin ng aparador muling lumitaw ang imahe ni Milo, basang-basa, nangingitim at may mga batang anino sa likod niya. "Hindi mo ako mapapalayas. Bahay ko ito." Sa isang iglap, tumalsik si Mang Celso at bumagsak sa sahig, nangingisay. Ang boses ni Lia ay sumabay sa tinig ni Milo, sabay silang nagsalita. "Hindi siya aalis, ma. Maglalaro pa kami." Hinawakan ni Rina ang anak, nanginginig sa takot habang nagliliwanag ang mga mata ni Lia sa dilim. Sa kisame, nagsimulang gumapang ang mga anino at sa bawat hakbang ni Rina paatras, tila sumusunod ang mga ito. "Kung gusto mo siyang mabawi," bulong ni Milo, "bumaba ka sa balon." Napaiyak si Rina. "Hindi, hindi ko gagawin yan. Pag hindi mo ginawa, siya ang papalit sa akin." Isang malakas na dagundong ang yumanig sa buong bahay. Pumutok ang ilaw, nabasag ang salamin, at sa gitna ng dilim, nakita ni Rina si Lia na dahan-dahang nilalapitan ng mga aninong bata. "Tulungan mo ako, ma," bulong ni Lia habang unti-unti siyang nilalamon ng dilim. At bago tuluyang pumikit si Rina, narinig niya ang huling salita ni Milo. Sa ilalim ng balon, doon nagsisimula ang laro. Madaling araw, basag ang mga bintana at amoy usok ang buong bahay.
Si Rina ay nakaupo sa sahig, yakap ang rosaryo ni Mang Celso na hindi na muling nagising matapos ang orasyon kagabi. Sa tabi niya, nakabukas ang pinto patungo sa bakuran, papunta sa lumang balon. Tahimik, ngunit may mga bulong sa hangin. Rina, halika, tapusin natin ang laro. Hawak ang lumang ilawan ni Lola Marites. Naglakad si Rina papunta sa balon. Sa bawat hakbang, lumalakas ang mga tinig ng mga batang humihingi ng tulong. Mga tawang sumasabay sa ihip ng hangin. Paglapit niya, nakita niyang nakapatong sa gilid ng balon ang manika ni Lia, basang-basa, at sa likod nito ay nakasulat sa putik, "Isa na lang ang kulang." Nanginginig siya ngunit tumingin sa langit at nagdasal, "Diyos ko, kung ito ang paraan para mailigtas ko ang anak ko, gagawin ko." At tuluyan siyang sumilip sa loob ng balon. Sa unay itim lang ang tubig, ngunit nang ilawan niya, unti-unting lumitaw ang mukha ni Lia. Nakangiti, tila lumulutang sa ilalim. "Lia," sigaw niya sabay abot ng kamay. Ngunit sa halip na kamay ng bata, isang malamig na braso ang humawak sa kanya, kay Milo. "Sabi ko naman, laro lang ito." Pumigat ang paligid. Parang hinihigop siya ng dilim mula sa loob ng balon. Napasigaw siya, "Bitawan mo ako. Anak ko ang kailangan ko." Ngunit mas lalo siyang hinigpitan ni Milo, sabay bulong, "Kung gusto mong makuha ang anak mo, pumalit ka." Mula sa di kalayuan, narinig niya ang tinig ni Lia, mahina, umiiyak, "Ma, tulungan mo ako." Sa huling lakas ni Rina, itinapon niya ang rosaryo papunta sa tubig at buong sigaw na binigkas ang dasal na itinuro ni Mang Celso. Umalingaw-ngaw sa paligid ang sigaw ni Milo habang ang tubig ay kumulo at ang mga aninong bata ay nagsimulang maglaho isa-isa. Ngunit bago tuluyang mawala, narinig ni Rina ang boses ni Milo sa mismong tainga niya. "Hindi mo ako matatalo? May bata pa ring maglalaro sa akin." Pagdilat ni Rina, nasa ospital na siya. Nasa tabi ng kama si Lola Marites, tahimik na umiiyak. "Salamat sa Diyos, nagising ka, iha." Agad siyang nagtanong, "Si Lia? Nasaan ang anak ko?" Ngunit hindi agad sumagot si Lola. Inabot lang nito ang isang maliit na pulang sinulid na galing sa buhok ni Lia, tanda ng mga nilalaro ni Milo. "Naakyat ka naming galing sa balon, pero wala na siya ron." Sumigaw si Rina, hinagkan ang sinulid at humagulhol. Ngunit habang nakapikit siya, narinig niyang muli ang tinig ng anak, malambing, parang nanggagaling sa malayo. "Ma, tapos na ang laro." Lumipas ang 3 araw. Sa bahay, tahimik na inilibing ang mga gamit ni Lia. Pero sa gabing iyon, habang sinusunog ni Rina ang mga laruan, may isa siyang napansin. Ang paboritong manika ni Lia, nakaupo sa kama. Kahit sigurado siyang sinunog na ito kanina, lumapit siya nanginginig. Sa labi ng manika, may nakasulat na tila gamit ang krayola. "Salamat sa paglalaro, Ma. Si Milo naman ang kasama ko ngayon." Kasabay niyon, biglang umihip ang malamig na hangin at narinig niya ang tawa ng 2 bata mula sa labas. Sa dilim ng gabi, dumaan na ang mga yapak ng 2 maliit na paa papunta sa lumang balon. At doon, muling tumahimik ang lahat. At ayan nagtatapos ang kwento ni Lia at ng kaibigang tinatawag na Milo, isang kaibigang hindi mo dapat tatanggapin. Minsan ang imahinasyon ng bata ay tahanan ng mga lihim na hindi natin lubos maintindihan. At kapag nagising ang mga iyon, napakahirap na ibalik sa dati ang lahat. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa susunod nating paglalakbay sa dilim. Mag-iwan kayo ng komento kung may nakaranas din kayo ng kakaibang kaibigan. Baka makatulong ang inyong kwento sa iba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim.